Ipakikita ko naman sa inyo ngayon itong aking puno ng magic fruit. Yan o, hitik na hitik siya sa bunga. Actually, hindi naman talaga dapat yan dyan nakatanim. Kaya lang dyan ko naipatong. Dyan na lumaki. At dyan na rin ang bunga. Pero kita nyo naman o, ang gaganda ng bunga niya. Ayan o, ang dami. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo para makita nyo ano yung itsura ng bunga ng magic fruit. Yan. Dami, diba? So, wala po akong inilalagay dyan na abono. Talaga lang masipag siyang mamunga. Ayan, mula sa baba. Ayan. Hanggang taas po yan, may bunga. Tsaka mabibilog talaga at mapipintog. Yung ibang mga magic fruit na nakita ko sa ibang lugar, medyo manipis eh. Ito mapintog. Maninipis yung iba sa ibang lugar, tsaka yung medyo payat. Ito talaga, nakakatuwa. Yan o, dami. Nanlalaglag ang karamihan ng bunga niyan. Yung iba naman, mga ibon. Kinakain niya ng mga ibon. So, sa umaga, maririnig nyo ang daming ibon dyan. Mga nanginginain sila. Sa hapon, ganun din. Yan, dyan na nga rin sila nagpupugad. Eto, tingnan nyo. Yan. Yan pa. Oo, diba? Kakatuwa. So, nung isang taon, nagmarkot ako. Ito, pakita ko rin lang sa inyo. Yan. Nagmarkot ako, nagpaugat. Yan o, may ugat na siya. Yan o, pwede ko na sigurong putulin to. Lumabas na yung isang ugat dito o. Ayan o, meron na siyang mahabang ugat na nakalabas. Yun. Tapos, putulin ko lang muna itong dahon na to. Yan. So, kita nyo, may mga bulaklak pa. May bunga. Tapos, may mga bulaklak. Yan, tingnan din natin doon sa kabilang side. Ito, pakita ko sa inyo, yan, mahaba na rin yung, ano niya, yung ugat. Tapos, meron din doon sa kabila. So, tatlo na yung ugat na malalaki. Kaya, pwede ko na siguro itong putulin. O, sa part na to, o kaya sa mas mataas pang bahagi ng sanga. Tapos, saka ko siya ita-transplant. Yan. Kaya lang naisip ko din, meron pa kasi siya dito, oh, yung bunga. Tapos sa bandang taas, marami pa rin siya mga maliliit na bulaklak. Baka naman ma-stress. Siguro patapusin ko na lang muna yung pamumunga niya bago ko putulin, no? Bago ko ilipat sa isang container, sa mga paso. Ayan, yung iba kasi nahihirapan din magpatubo. Pero itong sa akin, ang daming dating sibol dito na pinagbubunot ko lang eh. Nawala kasi akong time noon na magtanim. Ayan o. Ang dami pa, diba? Meron din mga pugad dyan ng ibon eh. Mga ilan eh, hindi ko na tinanggal. Para balik-balikan ng mga ibon dyan sila nagpupugad. So, itong isang to, sibol lang yan eh. Pakita ko rin sa inyo mamaya. Ayan, may mga sibol dyan. So, itong isa, nakaligtas lang sa akin yan. Dapat bubunutin ko, hindi ko na nabunot. Eto ngayon, yung isang taon, ang dami na niya talagang bunga. So, hindi ko na lang nilipat. At kung mapapansin nyo, napakarami pa rin niya ngayong bulaklak. So, tuloy-tuloy, yung pamumunga at saka pamumulaklak ng magic fruit. Ayan o, may maliliit pa siyang bulaklak. Yun. Ang dami. Doon sa mga ibang expert na nakakausap ko, sabi nila, gamot daw ng mga diabetic. Ano, kaya karamihan sa mga diabetic nagtatanim daw ng magic fruit. So, sinisip-sip nila yan. Sabi din ng ibang mga nakakausap ko, no, na talagang mahusay. Ewan ko lang, pero hindi ako para magpayo dahil hindi naman po ako doktor. Ang sure ko lang dito, basta pag sumipsip kayo ng kahit isang bunga nitong magic fruit, nagiging matamis yung inyong panlasa. Katulad halimbawa ng suka. No, pag nagsawsaw kayo sa suka, tumatamis yung inyong panlasa. Sumipsip kayo ng kalamansi, tumatamis din. Ito pa pala kagandahan, no? Pati sa katawan, yung katawan mismo ng magic fruit, ayan, no, may mga bulaklak. Ayan. Yun ang kagandahan. O, yun. So, magtatanim-tanim ako niyan. Eto pa. Ayan, putulin ko yan pagkatapos lang ng mga pagbubunga niya.
At maaari na ako mag-transplant, magpaparami ako nitong magic fruit.